Sinadya kong ibalibag ang box ng grocery namin sa mukha ng girlfriend ko dahil nalaman kong isa pala siyang scammer. Hi, I'm Venture. Please call me Gabriel. Gym instructor dito sa Pasay. 2 years na kami noon ng girlfriend ko na si Lucy. Makeup artist siya. At to be honest, proud pa nga ako sa kanya. Parang may mahika kasi ang kamay niya. Kayang gawing artista ang kahit simpleng mukha. Madalas niyang ikwento sa akin yung mga clients niya, mga brides, birthday celebrants, at kung ano-anong events. Kahit hindi ko masyadong gets yung world ng makeup, supportive naman ako sa kanya. Until one day, napansin ko na bigla siyang nakabili agad ng LV bag. Napaisip ako, grabe naman, ang bilis pala ng kita niya. Bumaba pa ang tingin ko sa sarili ko kasi hindi ko siya mabilhan ng ganong bag dahil hindi naman kalakihan ng sahod ko. Ang sabi pa nga niya sa akin noon, katas daw ng 3 clients yon. Sa isip ko tuloy, ganun ba talaga kalaki ang bayad sa makeup? Because alam kong hindi ko kayang bilhin yung bag na yon para sa kanya, kahit ilang buwan ko pang ipunin yung sahod ko sa gym, malabo pa rin. Yung araw na yon, curiosity got the best of me. Trinay ko lang i-search casually sa Google ang name niya as a makeup artist. May ginagamit kasi siyang nickname sa business niya, hindi yung real name niya. Akala ko, makikita ko lang yung portfolio niya or maybe some nice reviews. Pero pag open ko ng page, puro reviews na nagsasabing scammer daw siya at manloloko. May mga brides na nagsabi nagbayad sila ng down payment pero hindi siya sumipot sa wedding day. May iba naman na last minute daw nag-cancel si Lucy tapos hindi na binalik yung pera. May isang review pa na nagsabi, "She ruined my wedding day. She never showed up and stopped replying." Habang binabasa ko yon, parang hindi ko makilala yung girlfriend ko. Ang mas awkward pa, nakahiga siya sa sofa namin noon habang nagbabasa ako ng reviews tungkol sa kanya. Gusto ko lang idagdag sa inyo kasi baka sabihin nyo wala ba siyang FB page? Meron siyang page pero halos nakikita ko doon mga positive feedback. Napatayo ako at sakto may box ng grocery sa tabi ko. Binuhat ko yung box at lumapit ako sa kanya. Tinanong pa niya ako, "Bakit? Saan mo dadalhin yan?" Sabi ko lang, i-open ko lang para ayusin. Nung natapat na ako sa mukha niya, binitawan ko yung box. Diretsyong nabalibag sa mukha niya yung box ng grocery. Syempre para hindi mahalata na sinadya ko, nagsorry agad ako at hinalikan ko pa siya sa forehead. Kaya hindi rin siya nagalit sa akin. Hindi ko ma-imagine na ang babaeng kinakasama ko sa unit ay manloloko, mandaraya at manlilin lang. Hindi ko muna sinabi sa kanya about sa bad feedback na nabasa ko dahil may plano ako sa kanya. Kinabukasan after ng work ko, niyaya ko siyang pumunta sa MOA. Sabi ko, gusto ko lang mag-rides at tumambay sa seaside. Umuo naman siya dahil no booking that day. Pagdating namin doon, bumili ako ng ticket para sa pirate ship. Sinabi ko sa kanya, mauna ka nang pumila at ako nang bibili ng ticket. Tiwala pa siya sa akin kaya sumunod ito. Habang nakapila na siya, dumami na yung tao sa likod niya kaya hindi ko na siya maabutan. Inabot ko lang sa kanya yung isang ticket at sumakay siya mag-isa. Alam kong mahihilo yon at sinadya ko talaga. Habang nasa ride siya, umalis na ako. Diretso akong bumalik sa unit namin. Pinak ko lahat ng gamit niya at inilagay ko sa labas ng pinto. Pagkatapos nun, nag-text ako sa kanya. Sinend ko lahat ng screenshots ng reviews ng mga na-scam niyang clients. Tapos sinabi ko lang sa message ko, ayoko nang ipagpatuloy to. Ayokong magmahal ng isang scammer. Then blinak ko na siya. Masakit din sa akin yung ginawa ko dahil minahal ko siya in 2 years. Pero mas masakit isipin na yung babaeng mahal mo, kumikita pala sa paniloko ng ibang tao. Hindi na rin niya ako ginulo pagkatapos nun. Ngayon, hindi na siya makeup artist. Sa salon na ata siya nagwo-work at wala na rin akong balita sa kanya. Hindi ko na ipopost yung makeup artist na ginamit niya noon. Baka kasi, at sana lang, nagbago na siya ngayon. Pero kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, sa makeup, kayang gawing maganda ang kahit anong mukha. Pero walang brush na kayang burahin ang pagiging manloloko. Makeup fades at the end of the day. Pero ang ugaling manloloko habang buhay mong dadalhin.